Dalawang babae na parehong nagmahal ng maling lalaki ang nagkaroon ng parehong kapalaran, matapos na matagpuan ng wala ng mga buhay at tadtad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan sa Albay. Sigaw ng mga netizens, kung nakalusot sa una, sana sa pagkakataong ito ay hindi na. Samahan niyo po akong talakayin ang naging masakit na kamatayan ni Jacqueline Siliona. Sinaksak hanggang mapatay ang isang babaeng graduating student sa Tabaco City, Albay. At Teacher Darrell Bea. Natagpuan na walang buhay at tadtad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na ang 25 anyos na guro mag-aalas 11 ng tanghali. Dalawang babaeng naging biktima ng isang mabangis na hayop na nag-anyong tupa sa Bicol. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Pag naririnig mo ang salitang Albay, una nang pumapasok sa isip ng mga tao ay ang sikat na bulkang Mayon. Maliban sa Mayon, sa Albay din matatagpuan ang Bundok Masaraga, Bundok Malinaw, Bundok Nakatburawan at Bundok Pantaw na dinarayo ng mga mountaineers. Bagamat malawak ang kabundukan, ang Albay ay isa ng kilalang lalawigan sa Kabikulan na dinarayo ng maraming turista taon-taon. Alam niyo ba na ang malaking development ng Albay ay kagagawa ng dating gobernador ng lalawigan noon na si Jose Maria Peñaranda? Kaya naman hanggang ngayon ay makikita ang kanyang rebulto na nakatayo sa plaza ng Kapitolyo. Kasunod nito ay maraming beses na rin na nabanggit ang Albay dahil sa mga sunod-sunod na krimen na naitala doon. Isa sa pinaka-latest na kaso ay ang pagkakatagpo sa katawan ng isang guro. November 14, 2024, nang pasado alas 12 ng tanghali, nang makatanggap ng impormasyon ng Santo Domingo Municipal Police Station sa Albay, tungkol sa natagpo ang wala ng buhay na katawan ng isang babae sa gilid ng bagong kalsada sa Purok 7, Barangay Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay. Agad silang rumisponde sa nasabing tawag at agad na tinungo ang crime scene. Walang masyadong kabahayan sa lugar na napapalibutan ng mga nagtataasang puno ng nyog at malalagong damo dahil sa sunod-sunod na pagbuhos ng ulan. Sa gilid ng kalsada ay dinatnan nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Nakadapa ito at naliligo sa sariling dugo. Sa initial investigation na ginawa ng SOCO, ay agad namang nakilala ang biktima na ang 25 years old na guro na si Teacher Darrell Barcela Bea. Si Teacher Darrell Bea o mas kilala sa tawag na Teacher Da ay public teacher sa Bonga National High School. Sa kasalukuyan ay nagtuturo ito sa grade 7. Bata pa lamang si Teacher Darrell ay pangarap na nito maging isang guro. Sa tuwing tatanungin ay buong pagmamalaki nitong sinasabi na nais niyang makapagturo sa mga bata sa sariling bayan. Isang propesyon na tumugma sa kanyang katangian. Mabait kasi ito, malumanay magsalita at mahaba ang pasensya. Mga katangian na siyang dahilan kaya naman mahal na mahal si Teacher Da ng kanyang mga naging mag-aaral. Maliban sa pagiging guro ay palakaibigan din si Teacher Da. Sa kanilang lugar ay wala atang hindi nakakakilala sa dalaga. Mahinhin at maamo ang bilugan nitong mga mukha na pinapakinang ng matatamis niyang ngiti at mapupting mga ngipin. Sa edad na 25 ay marami ring mga kalalakihan sa kanila ang nahumaling dito at sumubok na manligaw. Subalit pihikan ito at hindi basta-basta pumapasok sa isang relasyon. Nalaman ang pagkakakilanlan nito dahil sa natagpo ang identification card nito sa crime scene. Maliban dito ay nakitaan din ng biktima ng 7 saksak sa kanyang dibdib at kamay na sinyalis na nanlaban nito bago ito tuluyang mapatay ng suspect. Base sa kalagayan ng katawan, ay nasa 1 hanggang 3 oras pa lamang ito na namamatay bago ito matagpuan. Dahil dito, ay agad na bumuo ang Albay PNP ng grupo na tututok sa kaso. May mga inatasan na kumausap sa pamilya at kaanak ng biktima para sa ilang impormasyon. Ang iba naman ay naatasang magsagawa ng pangangalap ng mga CCTV footages sa lugar at iba pang posibleng testigo na nakakita sa pangyayari. Sa ginawang panayam sa pamilya ni Teacher Darrell, nalaman nila na nagpaalam ito sa ina ng ganap na alas 10 ng umaga ng pareho pa ring araw. Napupunta ito sa Legazpi City, kasama ang kasintahan.
Ang impormasyon na ito ay tumugma naman sa nakalap nilang kuha ng CCTV kung saan ay nakita na sinundo ng isang lalaki ang biktima sakay ng isang itim na motorsiklo. Sa huling kuha ng CCTV ay nakita ang dalawa na magkasama at tinatahak ang daan patungo sa lugar kung saan natagpuan ang wala ng buhay nitong katawan. Dahil dito, ay itinuring ng mga investigador ang nobyo ni Teacher Darrell na person of interest. Mas lalo pang nadagdagan ang kanilang hinala nang magawang ma-recover ng Soko ang isang black spider helmet na may bahid pa ng dugo malapit sa crime scene. Ang nasabing helmet ay tumutugma sa helmet na suot ng suspect nang sunduin nito si Teacher Darrell. Dahil dito ay agad na ikinasa ng kapulisan ng hot pursuit operation. Makalipas lamang ang 9 na oras mula nang matagpuan ang katawan ng ganap na alas 9:20 ng gabi, sa pinagsamang pwersa ng PNP Bakakay at PNP Santo Domingo, ay naaresto ang suspect na si Ryan Catorza Carale sa Barangay Gis, Bakakay, Albay. Sinubukan pa itong ipagtanggol ang mga magulang, subalit maayos naman itong sumama sa mga pulis. Nakuha din sa bahay ng suspect ang motorsiklo na may mga bahid pa ng dugo at kulay abo na jacket. Nakitaan din ng suspect ng mga sariwang sugat sa kanyang kamay na pinaniniwala ang nakuha nito sa ginawang pagpatay sa biktima. Ayon sa pamilya ni Teacher Darrell, ay matagal nang nanliligaw ang suspect sa biktima. Mabait naman ito, malambing, kaya siguro nahulog ang loob ni Teacher Da sa kanya. At kalaunan nga ay sinagot nito ang binata na lingid sa kanyang kaalaman ay may mga itinatagong sekreto sa kanyang pagkatao. Si Ryan at Darrell ay 1 buwan pa lamang umano na magkarelasyon. At noong araw na matagpuan ang katawan ni Teacher Da, ay dapat sana mamamasyal ang dalawa sa Legazpi City. Samantala, hindi naman estranghero para sa mga pulis sa Albay ang suspect, dahil una na itong nasangkot sa kaso ng pagpatay 5 taon na ang nakakaraan. Sinaksak hanggang mapatay ang isang babaeng graduating student sa Tabaco City, Albay. Suspect, boyfriend ng biktima. Nakasuot pa ng uniforme na makita sa gilid ng kalsada bangkay ni Jacqueline Celiona. August 2019 nang makatanggap sila ng tawag tungkol sa natagpuang katawan ng isang babae noon sa Purok 1, Barangay San Antonio, Tabaco City. Nang magtungo sila sa crime scene, ay dinatnan nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng isang babae na nanaliligo sa sarili nitong dugo. Ayon sa ilang nakasaksi, gumagalaw pa ito ng kanilang makita. Subalit makalipas ang ilang segundo, ay agad din itong nalagutan ng hininga. Sa pagsusuri ay napag-alaman na ang biktima ay ang 23 years old na si Jacqueline Celiona, 4th year college student ng Dr. Carlos Lanting College at kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Business Administration. Tulad ni Teacher Darrell, si Jacqueline Celiona ay inilarawan ng pamilya na isang mabait na dalaga. Pangarap nito na makapagtapos ng pag-aaral para matulungan ang kanyang pamilya. Kaya naman sa kabila ng hirap ng buhay at kabi-kabilang problema, ay pinagbubuti nito ang pag-aaral at hindi binigyan ng problema ang kanyang pamilya. Kaya ganun na lamang ang kirot na naidulot sa pamilya ng pagkawala nito. Base sa isinagawang investigasyon noon ng mga pulis, ay napag-alaman nila na sinundo ito ng kasintahan sa school sakay ng isang motorsiklo. Ang nasabing lalaki kay nilala na si Ryan Carale na noon ay kakagraduate lamang sa kursong criminology. Base sa pahayag ng mga pulis ay selos ang motibo ng suspect sa ginawa. Nais na umanong makipaghiwalay ni Jacqueline dito at sa galit ay walang awa nitong pinagsasaksak ang nobya bago ito iniwan sa gilid ng kalsada. 15 meters mula sa crime scene ay nagawang matagpuan ng mga investigador ang kutsilyo na ginamit na murder weapon. At base sa medical legal examination, si Jacqueline ay namatay sanhi ng malalim na sugat na tinamo nito sa kanyang dibdib. Kasama ang ina at kapatid ay sumuko si Ryan Carale sa PNP. Inamin nito noon na napatay niya ang nobya dahil sa nais nitong makipaghiwalay. Si Ryan Carale ay una nang naharap sa kasong pagpatay noong 2019. Subalit pinayagan nitong makapagpiyansa dahil sa kalagayan ng kalusugan nito. At makalipas ang pagdinig ay tuluyan na nga itong napawalang sala dahil nagawang patunayan ng mga magulang at abogado nito sa hukuman na ang suspect ay may sakit sa pag-iisip at noon ay sumasailalim sa gamutan. Bagay na labis na ikinasama ng loob ng pamilya at mga nagmamahal noon kay Jacqueline Celiona.
Ilang beses na lumabas sa mga pahayagan ang mukha ng suspect noon at maging sa social media. Subalit agad nilang pinapabura dahil sa pagnanais umano nito na magbagong buhay. Makalipas ang 5 taon, ay muling nabuhayan ng pag-asa ang mga nagmamahal kay Jacqueline Sillona nang mapabalita ang pagkakaaresto kay Ryan Carale sa ginawa nitong pagpatay sa kasintahang guro na si Teacher Daryl. Sa pangalawang pagkakataon tulad ng dati, ay walang awa nitong pinaslang ang nobya sa pamamagitan ng saksak. Bagamat nananatiling tahimik at walang kibo ayon sa PNP, ay malinaw na ito ang tinuturo ng mga ebidensya. Sa kasalukuyan ay nakapiit ito habang inihahanda na ang kaso na isasampa laban sa kanya. History repeat itself, ika nga. Ang sigaw ng mga tao, sana sa pagkakataong ito ay tuluyan na itong maparusahan at hindi mabaliwala ang kaso tulad ng nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Kung noon sana ay naparusahan ito sa ginawa ay wala na sanang Teacher Daryl ang naging pangalawa nitong biktima. Marami pa sanang mga bata ang matuturuan ni Teacher Da. Ito na nagtatapos ng ating pag-aaral. Sa muli, ito ang inyong guro, Teacher Daryl Bea. Paalam! At marahil isa na rin sanang successful na estudyante ngayon si Jacqueline, kung hindi nila sinapit ang masakit na kapalaran. Sana ay maparusahan na ang suspect at tuluyan ng makamit ang 2 biktima ang hustisya para na rin sa ikatatahimik ng kalooban ng mga taong nagmamahal sa kanila. Sa tingin nyo, ano kaya ang kalalabasan ng kaso? Maparusahan na kaya si Ryan Carale o muli itong ipagtatanggol ang mga magulang at muli nitong matatakasan ng ginawang kasalanan? Sino ang dapat nasisihin? Ang suspect nga kaya na ayon sa kanila ay wala sa tamang pag-iisip? Ang batas na pumoprotekta sa mga taong kagaya niya at hinayaan siyang maging malaya noon? O ang mga taong nagtanggol sa kanya at sinabing kaya niya pang magbago? At nagawa niya lamang iyon dahil sa pinagdadaan ng mga depresyon. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.